Nagsasara ang kanilang mga pabrika sa buong China. Malaking problema ang kinakaharap ng ekonomiya ng China. Hindi natin tinatanggap ang kanilang produkto. Di natin tatanggapin ang kanilang produkto hanggat di sila patas sa atin. Ang mga sukatan ng bentahan ng lupa, datos ng dayuhang pamumuhunan at mga palatandaan ng kawalan ng trabaho ay nawala na sa publiko. Pati nga opisyal na ulat tungkol sa produksyon ng toyo ay nawala na rin. Napakahina ng kalagayan ng China ngayon. Maglalagay tayo ng patas na mga numero, sasabihin natin ang gusto natin at pagbati may kasunduan na tayo. Ang sasabihin nila kung maganda o hindi maganda. Mukhang sumusuko na si Xi Jinping at iyon ay dahil natatalo ang China sa digmaang ito. Kahit na nagsalita ang China na hindi ito makikipagnegosasyon hanggat hindi tinatanggal ng United States ang lahat ng taripa, mukhang handa na itong makipag-usap. Inanunsyo ng United States na sa susunod na linggo pa lamang magsisimula ang negosasyon at hindi aalisin ng United States ang mga taripa hanggat hindi ito natatapos. Ang dahilan kung bakit sumuko ang China ay simple lang. Bumagsak ang ekonomiya ng China at mabilis itong bumabagsak. Sa katunayan, sobrang sama na ng sitwasyon na kahapon lang, inihayag ng Chinese Communist Party na ititigil na nila ang paglalathala ng datos tungkol sa ekonomiya ng China. Sabihin niyo nga sa akin, may alam ba kayong gobyernong titigil sa paglalathala ng datos kung maganda ang resulta? Sa tingin ko, wala. Sobrang sama na ng datos, kaya ayaw na itong aminin ng Chinese Communist Party sa buong mundo. Kaya nila itinigil ang paglalathala nito. Kinabukasan, nakipag-usap sila. Iba pang detalye ang lumabas. Naiintindihan ng mga teknokratang Chino na ginagamit natin ang mga pangunahing datos para magtanong tungkol sa kanilang headline na gross domestic product na mga numero. Halimbawa, nakikita natin ang maraming ebidensya na nagpapahiwatig na hindi totoo ang kanilang ulat na 5.4% na paglago sa unang quarter. And singaw, gaya sila na pangsing Trump lumiting na ekonomiya ng China. Nakita ni Kurian huli sa datos ng presyo noong Marso at Pebrero. Na-actor rin natin ito sa Purchasing Managers Index or Purchasing Managers Index para sa Abril na malinaw na nagpakita ng pagbaba ng aktibidad ng mga pabrika. Kaya ayaw ng rehimeng Chino na malaman natin ang nangyayari at patuloy nilang lilimitahan ang impormasyon para sa atin. Una sa lahat, may mga pagsasara ng mga pabrika. Hindi kayang ibenta ng China sa Global South o kahit kanino pa ang mga produktong dati sana nilang ibebenta sa United States dahil ang mga taripa ni Trump sa kasalukuyang antas ay pumipigil sa maraming produktong Chino na makapasok sa ating bansa. Since if David Twinstopang yung mga pabrikang nakatuon sa pag-export, lalo na yung nasa katimugang bahagi ng bansa, ay nagsasara na. Nagkakaproblema na sila ng ilang taon na at tiyak na nasa punto na sila na hindi na nila kayang magpatuloy. Ito ay isang bagay na nagpapahina sa kapangyarihan ni Xi Jinping. Tandaan ni Xi halos siya lang ngayong sarap pananaktan dahil kinuha na niya ang kapangyarihan sa iba. Ang ibig sabihin nito, siya ang sinisisi sa tinatawag ng mga Chino na digmaan sa taripa. At ibig sabihin nito ay humihina na ang kanyang kontrol. Sa tingin ko, hindi na siya ang makapangyarihang leader na tulad ng dati bago ang coronavirus disease. Matagal na naming sinasabi na mapipilitang sumuko ang China dahil hindi kakayanin ng kanilang ekonomiya ang trade war na ito. Ito ang dahilan kung bakit tina-target ng mga Chinese Communist Party bot ang aming mga video dahil inilalantad nito ang katotohanan tungkol sa Chinese Communist Party. Kaya kung matutulungan ninyo kami, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Ang algorithm na ito ay nakakatulong sa atin sa paglaban sa mga Chinese Communist Party bot. Pero tingnan natin ang mga detalyeng sinusubukang itago ng China. Kamakailan lang, madali pang makakuha ng iba't ibang opisyal na datos mula sa China. Ngunit ngayon, unti-unti na itong nawawala. Nabanggit na natin ang pagkawala ng datos ng kabataang walang trabaho noong 2023 at mula noon, maaari nating tingnan ang mga pangalawang datos at mapagtanto na ang kawalan ng trabaho ng kabataan sa China ay lalo lamang tumaas. Ang mga sukatan sa bentahan ng lupa, datos sa dayuhang pamumuhunan at indikasyon ng kawalan ng trabaho ay hindi na nailalabas nitong mga nakaraan. Itinigil na rin ang datos hinggil sa Cremation at Business Confidence Index. Nawawala na rin ang opisyal na ulat ukol sa produksyon ng toyo. Pinatigil na ng mga opisyal ng China ang paglalathala ng daan-daang datos na dating ginagamit ng mga mananaliksik at mamumuhunan. Kadalasan, hindi nagbibigay ng dahilan ang mga awtoridad ng China sa hindi paglalabas ng mga datos. Gayunpaman, nawala ang datos habang bumabagsak ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Dahil sa labis na utang, bumabagsak na merkado ng real estate at iba pang mga isyo. Nag-udyok ito ng mahigpit na hakbang
ng mga autoridad para kontrolin ang kwento. Ipapakita ko sa inyo ang ilang datos na hindi na inilalabas ng China. Makikita natin ang malinaw na trend sa datos bago ito nawala. Kaya maaari nating ipagpalagay kung bakit itinatago ng Chinese Communist Party ang mga datos. Makikita natin sa pambansang bentahan ng lupa na pababa ang datos sa nakalipas na 20 taon. Bigla na lang din nilang itinigil ang paglalathala nito. Isa pa itong halimbawa, ang bilang ng mga tao sa mga urban na lugar na nakatanggap ng benepisyo mula sa insurance para sa pagkawala ng trabaho. Ang datos na ito ay pataas ng pataas. Tapos biglang nawala ang datos. Muli, ito ay isang bagay na kapag tumataas, masasabi mong hindi maganda ang takbo ng ekonomiya dahil hindi pwedeng tumaas ang bilang ng walang trabaho sa China habang tumataas ang gross domestic product. At itong susunod na chart ay eksaktong ganyan. Ang opisyal na gross domestic product ng China ay patuloy na tumataas ayon sa inaasahan ng Chinese Communist Party o higit pa nga dito. Ilang linggo lang ang nakalipas, nakuha natin ang gross domestic product figures ng China para sa unang quarter at laking gulat. Tumaas ang gross domestic product ng China ng 5.4%. Lampas sa inaasahan ng Chinese Communist Party na 5.1% sa simula ng quarter. Pero para sa akin, hindi ito mukhang ekonomiyang lumalago kung tinatago nila ang lahat ng datos. Gaya ng sinabi ko sa simula ng video. Wala akong kilalang politiko sa mundo. Wala akong kilalang diktador na nagtago ng datos na nagpapakita ng magandang kalagayan ng ekonomiya. Karaniwan, nagtatago sila ng datos kapag hindi ito tugma sa kwento na gusto nilang ilabas. Kaya mahalaga ang pagkalat ng mga ganitong video sa mas maraming tao. Ito rin ang dahilan kung bakit alam kong nakakainis at nakikita ko ang mga komento ninyo sa ibaba. Ngunit ang inyong mga like at subscribe ay literal na nakakatulong sa amin dahil sobrang intrusive ng censorship ng Chinese Communist Party kahit sa China. Isang kilalang ekonomista ang nagsasabi na maaaring nagsisinungaling ang Chinese Communist Party tungkol sa gross domestic product figure. Hulaan mo kung ano ang nangyari sa ekonomistang iyon. Inutusan ni Xi Jinping, ang leader ng China, na disiplinahin si Gao at ipinagbawal siyang magsalita sa publiko sa hindi tinukoy na panahon. Kaya mapapaisip ka, ano nga ba talaga ang sinabi ng ekonomistang ito sa publiko? Sinabi niya ito sa pambansang telebisyon sa China. Heto ang sinabi niya. Usually Turwais isang musnekad gulat na kwento bim and mauunawaan mo ang dahilan kapag narinig mo ang mga sinabi niya. Ngunit isa siyang kilalang ekonomista. Siya ang punong ekonomista ng SDIC Securities, isang kumpanyang pag-aari ng Estado. Nagbigay na siya ng payo sa mga matataas na opisyal at regulator. Sinabi niya na mas malakas ang paglago ng konsumo sa mga probinsya na may mas matatandang populasyon at mas mahina naman ito sa mga probinsya na mas bata ang populasyon. Sinabi niya na taliwas ito sa inaasahan. Mahirap man tanggapin, maaaring ibuod ito sa 3 parirala. Anya, ang mga matatanda ay puno ng sigla. Walang sigla ang mga kabataan at tila walang dahilan para mabuhay ang mga nasa gitnang edad. Kaya't napakahalaga ng mga komentong iyon. Bihira natin itong marinig sa pampublikong diskurso sa China dahil ito ay isang kapaligiran kung saan alam nating nagsisensor ang mga analyst ng kanilang sarili. Marahil iniiwasan ang paggamit ng mga salitang tulad ng deflation dahil nananawagan ang mga opisyal ng mas positibong naratibo tungkol sa ekonomiya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag ng kanyang tesis. Sinabi niya na ang mga matatanda ay gumagastos dahil tumatanggap sila ng regular na pensyon, samantalang ang mga mas bata ay nagpipigil sa paggastos dahil bumababa ang kanilang inaasahang kita. At sinabi rin niya na mas malala ang kalagayan ng job market kaysa sa sinasabi ng opisyal na datos. Tinatayang 47 milyong migranteng manggagawa ang bumalik sa kanilang mga probinsya mula sa lungsod dahil sa kawalan ng trabaho at halos hindi na sila sakop ng datos na nakatutok lamang sa urban unemployment. Nang umalis pa sila sa mga urban na lugar, hindi na sila nabilang sa datos. Sinabi rin niya na ang gross domestic product ay sobra ng 3% kada taon sa nakalipas na 3 taon. Sinabi niya na lumampas ng 10% ang bilang nitong nakaraang 3 taon. Ito ay batay sa kanyang pagsusuri na inihahambing ang datos ng paglago laban sa datos ng pamumuhunan, pagkonsumo at lakas paggawa. Ngayon, hindi ko alam sa inyo. Pero para sa akin, hindi naman mukhang galit ang ekonomistang iyon sa Chinese Communist Party o sa China. Sa tingin ko, ang tunay niyang ginagawa ay pagbibigay ng makabuluhang puna para mapabuti ng gobyerno ang ekonomiya para sa mga taong dapat nitong paglingkuran. Ngunit wala talagang interes si Xi Jinping na pagandahin ang ekonomiya ng China.
o matuto mula sa mga pagkakamali. Ang tanging interes niya lang ay mapanatili ang kapangyarihan. Iyan ang dahilan kung bakit ang ekonomistang ito ay nakaranas ng matinding parusa kahit mabuti ang kanyang intensyon dahil lang sa malayang pagsasalita. Sa kasamaang palad para kay Xi, mula nang magsimula ang trade war na ito, mukhang sobrang lumala ang ekonomiya ng China na hindi na niya ito kayang balewalain at iyan mismo ang dahilan kung bakit binuksan niya ang negosasyon sa Estados Unidos. Hindi kakayanin ng China na mabuhay ng walang merkado ng United States. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa proseso ng negosasyon, perspektibo ng United States sa pakikipag-usap, at ang dahilan kung bakit pumayag ang China na makipagnegosasyon. Sa tingin ko, ang gagawin natin sa Switzerland ay nagkasundo tayong mag-usap, tapos sa Sabado at Linggo, magpapasya tayo kung ano ang pag-uusapan natin. Pakiramdam ko ito ay tungkol sa pagpapababa ng tensyon at hindi tungkol sa malaking kasunduan sa kalakalan. Pero kailangan muna nating pababain ang tensyon bago tayo makausad. Sabi nila, hindi sila makikipag-usap hanggat hindi tinatanggal ang reciprocal trade tariff na 100 at 45%. Posible bang makabalik ka sa Pangulo at sabihin na bilang pagpapakita ng magandang loob, maaari nating ibaba ito pansamantala sa 50%? Posible ba iyon? Laura, hindi ako makikipagnegosasyon. Nasa television ka, isa ka sa pinakasikat na anchor sa buong mundo. Kaya hindi ko ibubunyag ang aming estratehiya. Lahat ay bukas na opsyon. Nasa presidente na ang desisyon. Sa huli, sinabi ng presidente na masaya siyang magbigay na lang ng numero sa lahat ng bansa kung hindi magiging maayos ang negosasyon. At iyan din ang ginagawa namin sa iba pang 17 mahahalagang trading partners. Tingnan mo, pwede kayong makipagnegosasyon ng tapat, pwede ninyong ilabas ang pinakamagaling ninyong alok, o masaya si Pangulong Trump na ibalik ang numero sa inyong Abril 2 na numero. Alam mo na, kung ayaw ninyong bawasan ang inyong mga taripa, mga non-tariff trade barriers, ang pagmamanipula ng currency at mga subsidya sa paggawa at industriya. Ang nangyayari ngayon ay halos katulad ng negosasyon noong 2018. Noong 2018 nagpataw si Trump ng mga taripa sa China. Una, sinabi ng China na hindi sila makikipagnegosasyon sa Estados Unidos maliban kung aalisin ng United States ang lahat ng taripa. Pero isang buwan mula sa pahayag na iyon, narito na ang mga opisyal ng China sa United States para makipagnegosasyon. Habang nagnenegosasyon, pinatagal nila ito ng husto, ngunit napirmahan din ang trade deal. Sa tingin ko, huli na noong 2019 at pagkatapos, noong 2020, nagkaroon tayo ng pagbabago ng administrasyon. Umasa ang China na ang susunod na presidente ay magiging maluwag sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad para kay Xi Jinping, hindi ito nangyari. Pinatibay at dinagdagan pa ni dating Pangulong Biden ang mga taripang ipinatupad ni Trump. Ngayong bumalik na si Trump, muling sumiklab ang digmaan sa taripa. Tila inuulit ng China ang dating estratehiya. Dati, ayaw nilang makipag-usap, pero ngayon handa na silang makipagnegosasyon. Pero hinala ko, uulitin nila ang ginawa nila nun. Sa tingin ko, pahahabain nila ang negosasyon hanggat maaari para lang masayang ang oras ng lahat at wala namang tunay na pagbabago sa asal ng mga Chino. Inalok ni Xi na simulan ng mababang ranggo ang negosasyon, ngunit iginiit ni Trump na si Xi mismo ang tumawag at makipag-usap. Kaya nga, hindi talaga nag-uusap ang United States at China tungkol dito. Kaya hayaan mong ipaliwanag ko. Ginagamit ni Xi ang ilang karaniwang taktika ng mga Chino sa negosasyon, tulad ng pagpapalipas ng oras. Alok niya, alisin ang mga taripa bago tayo mag-usap. Gusto niyang patagalin ito hanggang sa susunod na tao. Malamang ay kilala na ni Trump ang taktikang ito mula sa unang karanasan at hindi siya nagpapaloko sa mga pagpapaliban at pagpapahaba. Ang Phase 1 Trade Agreement noong 2020 ay natapos malapit sa pagtatapos ng unang termino ni Trump, kahit halos buong panahon silang nag-negotiate. Malamang natutunan na niya ang kanyang leksyon. Pangalawa, gusto ni Xi na gawin ang tinatawag naming salami slice sa mundo ng China. Nagsisimula ka sa salami at dahan-dahan kang dumadaan sa iba't ibang yugto ng negosasyon. Sa bawat hakbang, ang bagong kaharap mo sa negosasyon ay humihingi lang ng isang hiwa. Kaya pagdating mo sa pirmahan, wala ka nang natitirang salami. Palaging ginagawa ni Xi at ng China ang ganitong panloloko. Muli, masaka mo sa sakpan niya Santiago Noyet. Malakas ang hinala ko na natutunan na ni Trump ang kanyang leksyon at ito mismo ang dahilan kung bakit tumatanggi siyang gumawa ng kahit ano maliban na lang kung tatawag si Xi at gagawin ang kasunduan. May iba pang mga dahilan. Pero magsimula tayo dito.
Natutunan din ni Trump mula sa unang pakikipagnegosasyon niya sa China kung paano nila iniiwasan ang mga taripang ito. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagpatupad ng mga taripa sa halos lahat ng bansa. At pagkatapos ay pansamantala naming itinigil ang mga ito habang nakikipagnegosasyon kami sa lahat ng mga bansang ito. Isa sa mga kondisyon ng negosasyon ay walang bansa ang maaring tumulong sa China na iwasan ang mga taripa ng United States. Karaniwang taktika ito ng China mula pa noong nagsimula ang unang digmaan sa taripa. Ginagamit nila ang Vietnam, Cambodia, Mexico at Canada para ipadala ang mga produkto sa Estados Unidos at iwasan ang mga taripang inilagay natin sa mga produktong galing China. Pinapalakas pa rin ng mga exporter ng China ang pagsisikap na iwasan ang mga taripa ng United States sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga produkto sa ibang bansa upang itago ang tunay na pinagmulan nito. Sinusubukan nilang mailipat ang mas maraming paninda hanggat maaari bago magsimulang pumirma ng kasunduan sa kalakalan ang ibang mga bansa. Bumaha ang social media sa China ng mga ad na nag-aalok ng place of origin washing habang ang pagdagsa ng produkto mula China ay nagdulot ng pangamba sa mga karatig bansa na nag-aalalang maging daanan ng mga kalakal patungo sa United States. Ang paglawak ng paggamit ng mga taktikang ito ay nagpapakita ng takot ng mga exporter na ang mga bagong taripa hanggang 145% sa produktong Chino ay mag-aalis sa kanila ng access sa mahalagang merkado. Mataas ang taripa, ngunit maaari nating ibenta ang mga produkto sa mga karatig bansa. Pagkatapos, ibebenta nila ang mga ito sa United States at mababawasan ang taripa. Ang mga batas sa kalakalan ng United States ay nangangailangan na ang mga produkto ay sumailalim sa malaking pagbabago sa isang bansa. Kadalasang nagdadagdag ng malaking halaga upang maituring na nagmula roon para sa mga layunin ng taripa. Ang mga patalastas sa Red Note ay nag-aalok ng tulong sa mga exporter na ipadala ang mga produkto sa Malaysia kung saan bibigyan sila ng bagong Certificate of Origin bago ipadala sa United States. Isang patalastas na ipinost sa Red Note ni Ruby Third Country Transshipment ngayong linggo ang nagsabi, nagpatupad ang United States ng mga taripa sa mga produktong Chino na dumadaan sa Malaysia upang gawing mga produkto ng Southeast Asia. Nilinis ang mga limitasyon ng United States sa mga produktong kahoy na sahig at tableware mula China upang madaling makalabas sa customs ang mga ito mula sa Malaysia. Kamalas-malasan para sa China, naghihigpit na rin ang ibang bansa at inaasahang lalo pang titindi habang pinipirmahan ang mga trade deal. Natuklasan ng ahensya ng customs ng South Korea ang mga dayuhang produkto na nagkakahalaga ng $21 milyong na may pekeng bansang pinagmulan sa unang quarter ng taong ito. Karamihan ay galing China at halos lahat ay patungong United States. Nanawagan ang Ministeryo ng Industriya at Kalakalan ng Vietnam sa mga lokal na asosasyon ng kalakalan, exporters, at manufacturer na paigtingin ang pagsusuri sa pinagmulan ng mga raw materials at input goods para maiwasan ang pekeng sertipiko. Inanunsyo rin ng Departamento ng Foreign Minister ng Thailand ang mga hakbang para higpitan ang pagsusuri sa pinagmulan ng mga produktong ipapadala sa United States bilang pag-iwas sa taripa. May ilang kumpanya ng logistics na maaaring magpadala ng mga produkto mula China papuntang Port Klang, Malaysia, kung saan maaari nilang ilipat ang mga item sa lokal na container at palitan ang tag at packaging nito. Ang mga kumpanyang ito ay may koneksyon sa mga pabrika sa Malaysia na maaaring tumulong maglabas ng mga sertipiko ng pinagmulan. Mabilis lang ang customs sa Malaysia. Ang origin washing ay isa sa dalawang paraan para maiwasan ang mga bagong taripa ni Trump. Ang isa pang paraan ay ang paghahalo ng mamahaling produkto sa mas murang mga kakalakal para maling makapagdeklara ang mga exporter ng mas mababang halaga ng padala. Ang may-ari ng isang consumer goods company sa China ay sinabihan ng dalawang lokal na asosasyon ng industriya na may mga paraan sa gray area para maiwasan ang taripa, ayon sa kanya. Sa madaling sabi, ipinapadala ko lang sa pantalan sa China, sila na ang bahala pagkatapos. Ang tagapamagitan ay nag-alok na ayusin ang paraan kapalit ng 5 yuan at 70 sentimo kada kilo ng ipinapadala. Ayon sa mga ahensya, ang maliliit at katamtamang negosyo tulad namin ay mas kayang malagpasan ang epekto ng taripa dahil palaging may mga gray area. Sana nga, malaking merkado ang United States at ayaw nating mawala yun.
Ito ay isang bagay na napag-usapan na namin sa aming mga araw-araw na live stream tuwing 4 posts Mary Gem Eastern sa YouTube. Kaya kung gusto ninyong sumali at makisali sa usapan, dumaan lang tuwing 4:00 ng hapon Eastern araw-araw. Untuk hagstang bagay ng paing napra, so panin namin at isipin ninyo ito. Kung isa kang Chinese na manufacturer, lalo na kung maliit o katamtaman ang iyong negosyo, at may dalawang pagpipilian, maaari kang gumawa ng ilegal na bagay tulad ng paglabag sa batas ng taripa ng United States o magsara ka ng negosyo. Maaring mawalan ng pagkain at kita ang iyong pamilya, at hindi makatatanggap ng sahod ang mga empleyado mo. Alin ang pipiliin mo? Ngayon, hindi ko tinutukoy ang Chinese Communist Party. Ang tinutukoy ko ay ang mga Chinese na nagmamay-ari ng mga pabrika na ito. Ano ang gagawin nila? Sa palagay ko, maraming sasang-ayon na karamihan sa mga Chinese na may-ari ng pabrika ay gagawa ng ilegal na bagay. Yan ang pinakamalamang na option para sa akin at dahilan kung bakit kailangan natin ang suporta ng ibang bansa. Hindi natin pwedeng hayaang gamitin ng mga kumpanyang Chino ang ibang bansa para iwasan ang mga taripa ng United States. Nawawala ang saysay ng buong negosasyon na magaganap mamaya ngayong linggo. Si Xi Jinping ay nasa ilalim ng matinding pressure. At kung masisiguro natin na wala siyang lusot, mapipilitan siyang pumunta sa negotiating table at makipagkasundo ng patas na kasunduan. At ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin ang suporta ng ibang mga bansa. Hindi natin sila inaalok ng masama. Sinasabi lang natin na dapat unahin ninyo ang sarili ninyong interes kaysa sa interes ng kumpanyang Chino o ng Chinese Communist Party. Dahil kung tutulungan ng mga bansang ito ang mga kumpanyang Chino na makaiwas sa mga taripa ng United States, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Sila ay magdudusa ng pinsala sa ekonomiya dahil sa mas mataas na taripa bunga ng pagtulong nila sa Chinese Communist Party. Ngayon, nakikita ng ilang leader ang pagdurusa ng ekonomiya ng China at ayaw nilang mangyari ito sa kanilang mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang mga bansang pumapayag sa mga kahilingan ng United States. Dito, mayroon tayong isang clip ng isang may-ari ng mall sa China o siguro ay may-ari ng tindahan sa loob ng mall na ipinapakita kung gaano kalaki ang ibinaba ng paggastos mula nang i-anunsyo ang mga taripa ng United States. Merong 3 hanggang 4 na milyong unit dito, kaunti pa sa ibaba, may hindi bababa sa 7 hanggang 8 milyon. At sa kabuuan, ang buong pabrika na ito ay may 10-10 milyong puhunan. Ngayon, nasayang na ang lahat. Lubos na itong inabandona, wala man lang daga na tumatawid sa kalsada. Dati ang lugar na ito ay pinag-aagawan ng mga mayayaman sa Shenzhen, pilit nilang kinukuha ang bahagi ng tinatawag nilang sentro ng yaman. Ngayon, isa na lang itong malaking biro, pinakamalaking palpak, pinakamalalim na pagsisisi. Tingnan mo. Wala kang makikita kundi mga guho saan man tumingin. Mula unang palapag, pangalawa, hanggang ika-6 na palapag, lahat ay inabandona. Mga kapatid, noon ipinagmamalaki ito bilang pinakamalaking komersyal na lungsod sa Timog China, sinasabing pagsasamahin ang lahat ng uri ng pamilihan at sentro ng negosyo. Ang nakikita nyo ngayon ay ang totoong matinding realidad ng kalagayan ng Shenzhen. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang lugar na ito? Mahigit 1 milyong metro kwadrado ito, katumbas ng mahigit 1,000 ektarya. Libo-libo ang mga may-ari na bumili dito at ngayon isa na lang itong napakalaking piraso ng walang silbing lupa. 10 taon na ang nakalipas, abala at masigla ang lugar na ito. Talagang buhay na buhay noon. 10 taon na ang nakararaan, ang mga kupas na panel ng patalastas ay nakasabit pa rin hanggang ngayon. Lahat ng negosyo ay nagsara at nagsialisan. Ang buong pabrika ay bakante na ngayon. Alam mo ba kung saan ito? Mag-iwan ng komento kung alam mo. Kapag ang isang komersyal na kompleks na ganito ay hinati-hati at ibinenta sa mga individual na may-ari, halos imposible na itong mapatakbo ng maayos muli dahil nawawala na ang kakayahan nitong mabuhay ng mag-isa. Isipin mo yung mga komersyal na kompleks na patok 10 taon na ang nakalipas, ilan sa kanila ang gumagana pa rin ngayon? Ang karamihan sa kanila ay wala na. Mga lugar na ganito ay wala nang saysay tingnan, hindi na maliligtas. Kaya kung iniisip mo pa rin mag-invest sa mga pamilihang pakyawan, kailangan talagang maging bukas ang iyong mga mata. 80% ng mga wholesale complex sa Shenzhen ay puro panloloko. Ngayon, alam ng China na ang tanging paraan para manalo sila sa trade war na ito ay siguraduhing umatras ang United States. Ipinapakita nila na hinuhugasan nila ang utak ng mga Amerikanong mamamayan para magawa ang kanilang mga layunin. Direktang ipinapakalat nila ang propaganda sa mga Amerikanong gumagamit ng Chinese app na TikTok. Ang layunin ng propagandang ito ay simple lang,
gawing laban sa terafore ang opinyon ng publiko upang makapagbigay ng pampulitikang pressure sa kasalukuyang administrasyon na umatras. Narito ang isang halimbawa ng propaganda na kumakalat sa TikTok. Sa kasamaang palad para sa Chinese Communist Party, may kapwa YouTuber tayo na si Serpent Xia na naglalantad ng kanilang propaganda. Pero bago iyon, naririto muna ang clip. Ngayon, tinatawag ng caption ng video na ito bilang next level na abot kayang pabahay sa Shenzhen, China. Sige, alamin natin kung gaano nga ba talaga kaabot kaya ito. Ang SCT building na matatagpuan sa Shenzhen ay may apartment na nagkakahalagang $33 milyon United States dollars. Talagang kakaiba ang abot kaya nito. Ang mga apartment sa gusaling iyon ay umaabot hanggang $5.5 milyon. Sobrang abot kaya, hindi ko alam kung masasabi ko yan. Ang karaniwang taunang sahod sa China ay $16,000 iilan lamang ang kayang bumili nito. Sa totoo lang, 600 milyong tao sa China ay kumikita pa rin ng mas mababa sa $5 kada taon. Hindi ko iniisip na kaya nilang mangarap na makabili ng isang 3.3 milyong United States dollar na apartment. Hindi talaga ito susunod na antas ng pagiging abot ng kaya. Pero kumakalat ito sa TikTok at gustong-gusto ito ng mga manonood sa United States, nagbebenta ang China ng pekeng kasinungalingan at wala tayong ginagawa tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay dapat batikusin ang administrasyon ni Trump sa kanilang aksyon tungkol sa TikTok dahil marami silang magagandang nagawa pagdating sa China. Pero pagdating sa TikTok, palagi silang pumapalpak buwan-buwan. May batas na tayong naipasa. Naipasa na ang batas sa Kongreso at pinirmahan na ng Pangulo. Opisyal na itong batas. Hindi makatuwiran ang pagpapalawig ng pagbabawal sa TikTok tuwing 90 araw. Alam natin na ginagamit ng China ang TikTok bilang sandata laban sa United States para magkaroon sila ng kalamangan at hinahayaan lang natin silang gawin ito. Sa katunayan, tinutulungan pa natin sila. Dapat ipagbawal ang TikTok sa Estados Unidos, ngunit ginagamit pa rin ito araw-araw. At araw-araw tayong nakakatanggap ng mga ulat kung paano gusto ni Trump na palawigin pa ito. Nais niyang palawigin ito hanggang magkaroon ng bentahan. Napagtanto ng China na gusto natin ng bentahan kaya tumanggi silang makipagnegosasyon. Ayon kay Trump sa Art of the Deal, kailangang handa kang talikuran ang kasunduan kung nais mong manalo. At alam ng China na hindi tayo handang talikuran ito, kaya sila ang nananalo sa negosasyon tungkol sa TikTok. Heto pa ang mga detalye. Ang algorithm ng TikTok ay nagpapahina ng mga nilalaman na critical sa Chinese Communist Party, nagpapalakas ng pro-Chinese Communist Party na nilalaman at ginagamit ang TikTok laban sa trade war ni Trump. Kung nag-aalala siya sa propaganda at mensahe, dapat itigil na niya ang pagpapaliban sa TikTok ban sa United States at pilitin ang TikTok na magbenta. Sila mismo ang sumisira sa kanilang trade agenda. Ayon sa National Council of Resistance of Iran, matapos ipataw ni Pangulong Trump ang taripa noong Abril 2025 sa mga inaangkat mula sa China, napuno ang TikTok ng mga dekalidad na video na nagsasabing dapat direktang bumili ang mga Amerikano sa mga Chinese seller at iwasan ang middleman ayon sa realitieslaststand.com. Ang hindi nila ipinapakita ay kung paano itinatago ng hakbang na ito ang tunay na pinagmulan ng produkto. Gumagamit ang mga nagbebenta ng mga paraan tulad ng pagpapadala sa ibang bansa at pagtatayo ng mga shell company para makaiwas sa taripa. Karamihan sa mga ipinuslit ay maling nakalabel para makalusot sa customs. Ayon sa Network Contagion Research Institute, bahagi ito ng koordinadong Shopping in China campaign ng Chinese Communist Party. Hindi lang ito simpleng marketing, isa itong psychological operation gamit ang TikTok algorithm at state-backed influencers para maiwasan ang taripa sa pamamagitan ng pagmanipula sa pag-iisip, pagpili at paggastos ng mga Amerikano. Kung ang layunin ay isara ang mga pinagmumulan ng propaganda, TikTok ang magiging number 1 sa listahan.